Release natin yung safety po. Ay, uwak na mo. May uwak po. Grabe. Ang dami po ng encounter ko. May sabi po kay Madhuli po mga tol. Ang dami nang nasagupa ko dito sa patungo sa kanya. Ang dami, may mga sniper pa. Buti na lang inapuruan ko yung isang may pula sa noo. Sobrang tigas pa. Mabilis yun kumilos. Kailangan na po talaga na makita ko si Julio. Hindi na pwede itong mga nangyayari. Walang kasama. Sobrang hirap talaga. Buti na lang hindi ako nadali. Mga matataas na baril yung dala ng mga nasa gupa ko. Hindi ko alam yung nakita ko kanina na nag-uusap na may pula sa noo. May mga kasamahan pala yun na nakaposting na sniper. Yun yung nakakita sa akin. Pag sundan ko po kasi yun. Para malaman kung saan siya punta. Grabe. Kaso ay nakita tayo ng sniper. Yun, pinatukan tayo. Pinatukan ako. Buti na lang hindi ako natamaan. Yun, nalirito na yung lahat. Grabe yung habol na sa akin. Parang hindi napapagod yung mga yun. Sobrang hingal ko na. Halos maubusan ako ng hininga. Buti na talaga hindi ako nahuli o tamaan lang. Yun po, sana po matulungan niyo po ako. I-share niyo po ito kay Julio yung video. At pati sa hindi lang kay Julio, pati sa lahat ng kasama namin. Yun si Brad Ward. Hindi talaga mawala sa isipan ko si Brad Ward. Hindi ko alam kung saan na yun. Wala na talaga akong balita kay Brad Ward. Sinusubukan ko rin makontak, hindi ko rin makontak si Brad Ward. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Hindi ko alam kung ligtas na ba si Brad Ward o okay lang ba siya. Alam ko lang ay sila Brad Buds at Mikoy at si EJ. Yun. Ligtas na siguro yun kasi pababa na sila. Sabi sa akin na pababa na sila. Yun. Si Brad Buds ang namumuno doon. Sigurado ako na ligtas sila. Sobrang galing yun. Sobrang talino ni Brad Buds. Hindi yun papatinag sa mga humaharang. Lahat ng haharang doon ay hindi bubuhayin. Lahat ay kung siya lang talaga ang masagupa, lahat ay papatayin talaga. Basta masasama. Grabe. Naubusan ako ng bahala kanina. Release natin yung safety po. Ay, uwak na mo. May uwak po. Kailangan tayo magtago kasi may uwak. Grabe, napakahigpit talaga. Dinig niyo po yun mga tol. May uwak.
galit yung boses ng uwak, parang nagagalit. Monitor siguro yan sa mga alagad ni Bagnot na yung kanina pagka minomonitor niyan. Dito na muna tayo, magtago muna tayo. Yun na po palagi yung gagawin po na estilo po na paraan. Kung may masagupa man, kung pwede tatakbuhan natin. Kung hindi kaya na kung susunod yun yung ginawa ko. Pinagbabaril ko na lang, binabanan ko na lang. Takbo tapos laban, takbo tapos laban, yun lang dapat yung paraan gawin kung mag-isa lang tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi tayo magpa tigas-tigas kasi yung bala ay walang kinikilala yung bala. Grabe yung uwak ko. Nagagalit talaga. May mga aso pa. Kaya may mga kasamahan pa niya na kaya mga kasamahan niya ng enkwentro ko kanina. May uwak, may aso, may mga na-enkwentro. Siguro malapit na siguro ito sa lokasyon na salubungan namin ni Brad Julio. Relaxan po muna ako mga tol. Kailangan muna magpahinga pa saglit. Di pa naman tayo pwede nalalabas kasi hindi natin alam kung saan na yan napunta yung uwak. Baka nagmamonitor lang yan. Nag-iikot-ikot lang yan sa itaas, sa himpapawid. Tayo muna pwede lalabas dito. Yung sabi nga, hindi tayo pwede na magpadalos-dalos agad ng desisyon. Hindi natin alam, hindi natin hawak yung buhay natin. Hindi natin hawak itong kabundukan. Hindi natin alam ano yung mga nandito na mga masasamang loob na nanirahan dito. Sobrang sukal din ito. Napakalaki ng mga puno na napakataas. Dito lang muna tayo. Mamasid muna tayo sa paligid, sa palibot po. Hindi talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa atin sa buong araw. Dahil yung nakakaalam lang yan ay yung nasa itaas talaga, yung Panginoon na po. Yun lang yung may hawak ng buhay natin. Yun yung may hawak ng buhay ng mga mabubuti. Yung mga masasama, yung tulad ng mga bandido, katulad nila Bagnot, Bagtik, yung mga commander. Ang may hawak ng buhay yan, nasa demonyo na yan yung kaluluwa nila. Pinokontrol na sila ng demonyo. Sobrang tapang, sobrang demonyo talaga. Nandito ako ngayon, nakatago ako dito sa Madamo party. Oo talaga. Kailangan pa yung bago nga inumdum ko yung bag ko na malaki pala ay naiwan doon sa gubat rin yun. May mga gamit pa ako doon, mga damit. Sana yung makita namin yun sa paglalakbay namin. Kung hindi namin makita, kung hindi ko man makita, sana makita ng mga kasama ko yun. Kasi yung nagtago noon ay sila Brad Raymart at si Brad Julio, sila Dimple yung asawa ko. Problema, hindi pa kami nagkikita-kita talaga.
parang wala na yung uwak. Umalis na siguro yun. Wala nang busis. Yung sabi ko may mga kasama pa pala. Parang bago lang dumating. Bago lang dumating yung mga lidong to. So tayo. Tapos siguro muna tayo dito. Dami. Marami tayo. Tamaan. Kasama namin. Huy! Grabe sniper. Dami talaga. Man lang. Subukan niyo kung mahuli ako. Sakit ang tuhod ko. Muntikan akong dali ah. Sniper. Ang gabi. Parang sa itaas ng kahoy yung sniper. Hindi ko makita. Yun. Hoy! Yawa yung sniper ka. Tikan mo na ako nadali. Tumahan ko po yung sniper na sa itaas ng kahoy. Hoy! Tara! Yawas! Tara! Ang dami. Dami itong sniper.
Basta mo bala natin. Jalan tayo. Mga sumusunod pa talaga. Tayo. Dami pa sniper. Takbo.